Alright, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Pag-usapan natin ang galawan ng Duterte sa mga panahong ito. Noong mga nakaraang araw, gulo at nakisimpatya ang family Duterte sa ginawang prayer rally dyan sa Metro Manila, kasamang kinalampag ang Senado, kung saan andyan yung sentro ng panggigipit kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ang Senate hearing ni Risa Hontiveros. So bakit ganun na lang ang mga linulunsad na prayer rally ng former President Rodrigo Roa Duterte upang tuligsain ang tinatawag na People's Initiative o pagbabalangkas sa ating saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Unang-una mga idol, bilang nakakaalam sa sistema ng gobyerno, kaya't mahigpit na tumututol itong ating former president na wag nang pakialaman ang saligang batas. Bagkus ay tutukan na lang yung programa ng gobyerno para mapaunlad ang kabuhayan ng mga mamayang Pilipino, partikular na sa mga liblib na lugar na hindi pa inaabot ng supply ng kuryente, hindi pa nabibigyan ng magandang tinatawag na basic services ng gobyerno. So bakit inuuna yung People's Initiative na alam natin na malaki yung perang magagastos para sa gagawing People's Initiative through referendum mga idol? Alam naman natin na pag referendum, magkakaroon ng parang eleksyon din yan, na kung saan gagastos na malaki ang sambayan ng Pilipino. Saan kukunin? Sa buwis ni Juan de la Cruz ang pirang gagastusin sa pagbalangkas ng charter change o saligang batas ng Pilipinas. Sa galawang Duterte mga idol, sa prayer rally, nakialam ng husto ay ang kanyang anak na si Basti Duterte. So unti-unting nakikilala ng taong bayan kung sino si Basti. Ibig sabihin, ang galaw ng Rodrigo Roa Duterte ay nagkakahalintulad sa kanyang bunsong anak na si Basti Duterte. Ang pagkakaiba lang ni Basti mga idol kay former president, si Basti ay tinatawag na isa siyang taong prangka. Prangka mga idol, hindi kailangan magpaligoy-ligoy para kumprontahin ang isang tao. Once na mayroon siyang taong nakita na salungat sa kanyang pamantayan, ay pinaprangka niya. Yun ang kanyang pagkatao. At the same time, kung ano yung paninindigan ng kanyang ama, kung ikaw ay magnanakaw, ikaw ay drug lord, dapat kang kalusin sa lipunan. So yun ang magandang pamantayan ng isang leader. Hindi naman totally patayin mga idol, kundi dapat ikulong yung mga taong alam mo na magnanakaw, drug lord. Dapat kung sa teritoryo ka ng Duterte, abay wala kang puwang sa kanilang pinamamahalaang bayan or syudad ng Davao City. So ganyan na mga idol, namulat ang isang Basti Duterte. So dito sa rally mga idol, kinukuha ng former president ang pulso ng taong bayan kung mayroon pang tinatawag na sympathy sa kanya as a former president. Kaya sa rally sa Davao mga idol, well, sa Davao hindi natin maikakaila na talagang Duterte legacy ang umiiral sa Davao City. And sa Cebu mga idol, nakita natin na kung saan halos hindi rin maulugan ng karayom yung ginawang prayer rally. Sabi ng iba, may mga negative na komento na bakit prayer rally, pero iba yung sinasabi. But
Ang tanging layunin ng prayer rally is to educate the people para sa People's Initiative na isinusulong ng Kongreso upang baguhin ang ating saligang batas. So yan ang pinaka-battle cry ng former President na si Rodrigo Roa Duterte. And may mga susunod pa mga idol na prayer rally, and di ko alam kung matutuloy dito sa parte ng Luzon mga idol. So hihintayin natin yan. Kumbaga, unti-unting sinosurvey ng former President ang karisma ng taong bayan. Alam mo naman, ang mahiwaga ang galawan ng Duterte pagdating sa political battle. And dito sa ginagawang prayer rally ng former President mga idol, ito yung paraan para masurvey kung sino yung mga tatakbo dito sa mga opposition this coming midterm election. So ganyan katalino mga idol ang former President. Ito'y sinosurvey niya, kaya't dinadaan lang sa prayer rally kung halimbawa just in case na siya ay tatakbo for senador or congressman. Well, the Filipino people will judge depending upon your capacity. If you are qualified enough, so eventually mga idol, you will win for this election, whatever position you wish to run this coming midterm election. So ito lang ang nakikita natin na baka magkaroon ng tinatawag na diversionary tactic ng political situation sa ating bansang ginagalawan. Alam naman natin kung gaano ka-wise ang move ng isang Duterte pagdating sa political strategy. Sa kasalukuyan, hindi natin maikakatwa, may mga Marcos faction, administration candidate, administration slate, and mayroong opposition slate. And nakikita natin mga idol, this coming midterm election, mayroong tatlong faction ang tatakbo. Duterte camp, opposition camp, and administration camp. So dito tinitingnan ng taong bayan kung sino ba yung mga kandidato na pwedeng isabak ng Duterte sa national post this coming midterm election. So ganyan ang mangyayari mga idol. Magkakaroon ng prayer rally sa buong Pilipinas to encourage the people to oppose for the People's Initiative na pinopost ng Speaker of the House na si Martin Romualdez. So yan ang magiging battle cry ng presidente. But aside the battle cry ng former president, andyan yung tinatawag na survey set kung talagang magiging approval, magkakaroon ng mataas na approval ang mga kandidato na kanyang patatakbuhin sa national post this coming midterm election sa 2025. So ganun mga idol ang ating nababasa, kaya't pinopost ng Duterte administration ang prayer rally to survey ng para isurvey ang taong bayan kung may power ang kanyang mga magiging kandidato sa 2025 midterm election. Ganyan ang nakikita natin. Baka itong si Basti mga idol ay tumakbo as a senator or some of his former cabinet members ay mapilitang tumakbo sa pagka-senador. So yan ang babantayan natin mga idol sa mga susunod pang mga araw sa ating YouTube channel
EPC Vlog Production. Salamat mga idol sa panonood sa ating YouTube channel. Isang mapagpalayang gabi sa inyong lahat. Please subscribe to our YouTube channel, EPC Vlog Production. And magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa panonood mga idol. Happy weekend sa inyong lahat.